Kita mo, meron ditong isang isang report galing ito sa galing ito sa isang lehitimo na na media, putang ina to, Philippine Star. Napakasinungaling. Tingnan mo dito sa video na to, tinag nila kami sa mata ng mga West Philippine Sea, sa mata ng mga pro-Duterte vloggers. So itong sinasabi nitong putang ina to, mukhang burat na to. Mukhang burat Tingnan mo, mukhang betlog na puro bulbul. Hindi ba putang ina mo, bata ka pa? Hindi porket nakapasok ka dyan sa opisina na ganyan, magaling ka na. Putsya ina. Itong report nitong kumag na to, galing sa mainstream. Ilang araw nang nakakalipas, putang ina, hindi pa umaabot ng 1,000 views. Putya, buti pa tayo pinapanood. Pero itong kupal na to, hindi pinapanood. Paano, putang ina, hindi gumagamit ng kukot itong hayop na ito? Hoy, kung sino ka mang kumag ka. Putang ina ka, mag-ahit-ahit ka, hindi ka mukhang siga. Hindi ka mukhang siga, mukha ka lang bulbulin na bata. So ito sinasabi nito, tayo na pro-China at pinabayaran daw yata kami ng China. Pakinggan ninyo itong report ko. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng pwede nilang gawin para sirain kami, gagawin nila. Antindi, hindi ba sabi ko nga sa inyo every time na nakakakita ako ng ganito, hindi ako natatakot Natutuwa ako. Bakit? We are getting under their skin. We are getting in their heads. Iniisip na nila tayo. Threat tayo sa kanila. At itong mga putang inang mga reporter na mga kupal na ito na akala mo tali-talinuhan, putang ina nyo, feeling nila kaya nila tayong sirain sa ganitong mga content nila. Sorry kay Bongbong Marcos hindi kami natatakot sa'yo pa. So dito sa report na ito, gustong sumikat nitong kupal na to. Sinabihan niya na yung grupo daw namin at yung grupo ng bisdakeros, anak ng tinapay. Tinan mo banateros at bisdakeros, banateros at biraderos pala. Banateros at biraderos, sinasabi nila na pro-China. Tangina nito Teka, pakitaan ko nga to ng gamot ko galing sa Amerika. Alam mo itong gamot ko? Tangina mo, galing to sa Amerika. Binili ko pa to sa Amerika, tarantado ka. Itong itong pampatak ko sa mata, putang ina, galing to sa Japan. Kung babasahin mo, tinan mo yung sulat niyan. Hindi, putang ina, wala akong nakitang gamit dito na incheck. Itong sinisinghot ko, putang ina mo, galing ito sa Thailand, tarantado ka. Ano ba bang putang ina? Meron ba ako? Paano ako naging sabi ko nga, paano ako naging pro-China? Hype naman talaga. Pero ako, alam mo kung ako, pro-Philippines kami. Siguro papipiliin mo ako kung pro-China ako. Hindi, pro-Japan ako talaga. Bilib na bilib ako sa Japan. Putang ina, kung sinabi mo dito na pro-Japan ako, putang, kung sabihin nila sa akin, Boss Dada, dahil pro-Japan ka, maging Hapon ka na bukas, putang ina, in a heartbeat, magpapayag talaga ako. Animal ka. Putang ina, ganito nila kami sirain. Panoorin ninyo. Nakakatawa. Eto na, pasok. Pananakot, paninisi, panlilinlang. Pananakot, paninisi, panlilinlang. Tanginan to. Tingnan mo yung mukha mo. May mga tigyawat ka pang natuyo. Animal ka. Ang itim pa ng labi mo. Mas maitim pa sa akin. Maitim na ako. Mas maitim pa yung labi mo sa akin. Tangina ka yung yung sigarilyo. Pag nasinghot mo yung kalahati, tapon mo na. Huwag mong sinasagad hanggang filter. Yung bibig mo para ng ashtray. Nag-close neck ka pa. Putang ina ka. Pag nakita kita sa personal, kokotongan kita ng walang tunog. Pananakot, paninisi, panliling lang. Sige, ano pa? Yan ang ilan lamang sa mga naratibong itinutulak ng ilang pro-Duterte vloggers tungkol sa West Philippine Sea. Diba? Sinasabi ni Claire Castro ng mga congressman na si Inday Sara daw pro-China. Wala naman sinabi si Inday ever na pro-China siya. Wala naman sinasabi si Inday na mahal ko ang China over the Philippines. Wala naman ganun. May fake news pa nga si Claire Castro na sinasabi niya na pag di ka nagmahal sa sariling wika, mas masahol ka pa at mas hayop pa sa hayop. Gago, walang sinabing ganun si Rizal. Sabi lang ni Rizal, mas mabaho at mas malansa ka pa
mas masaol, mas mabaho at mas malansa ka pa sa bulok na isda. Dinagdagan nung tanga, putangin na. So sinasabi niya na si Inday daw ay walang pagmamahal sa Pilipinas. So paano walang pagmamahal sa Pilipinas? Kinikriticize ba namin yung mga kung pro-China kami, sana yung mga corruption sa China inaano namin, yun ang binabatikos namin. Pero putangin na ninyo, ang binabatikos namin yung mga korupsyon dito sa Pilipinas eh. Bakit mo binabatikos yung korupsyon sa Pilipinas? Kasi gusto mo magkaroon ng maayos na Pilipinas eh. Bakit mo gusto ng maayos na Pilipinas? Pilipino ka eh. Kung pro-China kami, di sana nag-content ako dito yung kalaban ni Xi Jinping sa politika, di ba? Di sana yun yung inaaway namin. Ang inaaway namin, ako talaga pro-Duterte talaga. Ako ang inaaway namin yung mga kalaban ng mga Duterte sa politika eh. Na mga magnanakaw sa Pilipinas eh. Paano? Anak ng tinapay, bobo tong putangin to. Oy, Philstar. Tanggalin nyo na tong ulol na to. Gumawa ng dokumentary ng tanga. Putangin na niya, kung merong award ng bobo, putangin na, pwede nyong ilaban to. Mananalo to sa Olympics ng katangahan. Tayo na, tingnan mo yung babae sa likod mo, mukhang inchik. Puta, mas mukhang inchik pa sa akin yan. Tarantadon to. Oo, sabi niya. Sabi niya yung naratibo daw namin ni Mala China. Okay, tamo si Tariela, dinimanda pa si Sastrogando Sasot. Tainan yan. Tapos gustong ipakulong si Mark Lopez. Basta binatikos mo sila, putang inang yan. Yan ang ano nila eh. Kung galit na galit ang mga putang ina sa red tagging, di ba? Matatandaan nyo itong mga putang na aktivista na to, tsaka itong mga kupal makakaliwat, mga komunistang mga buwaka ng inang mamatay na sana sila mamaya. Di ba, mantakin mo. Pag binatikos mo sila, tinawag mo silang komunista, puta red tagging ka. Pero itong mga puta inantos, lantaran kung makapagsalita na pro-China ka. Ano to? Pro-China tagger ka. Parehas lang yan. Nambibintang, wala namang basihan. Pero putang ina, pagbibigyan kita, gusto mo talagang pag-usapan to. So, pasok. Sa mga nakalipas na buwan, sinuri ng Philstar.com ang YouTube channel ng 5 kilalang vlog. Putang ina nyo. Sinuri daw nila. Putang ina niyan. Pag sinuri nyo, dapat kinausap nyo kami. Kung ina, hindi ka pwedeng susuriin mo, panonoodin mo yung mga vlog ko, tapos meron ka ng puta, pag sinabi mo, isa lang ang ibig sabihin nito, pro Pastor Kibuloy sila, at saka pro Duterte, putang ina, proud pa ako niyan. Pero putang ina niyan, sabihin mo na pro China ako, napanood mo yung mga vlog ko, gago ka. Mamaya papakita ko sa inyo kung meron akong vlog tungkol sa China, putang ina nitong tarantado talaga to eh. Oo, gonggong talaga tong putang ina to. Dapat to nag-aral to sa ang teacher nito si Tarzan eh. Oh, Monte Gagubat eh. Sinuri daw nila yung mga channel namin. Saan ka makakita sinuri yung mga channel ha? Putang, kala mo siya si Mr. Panuri. O sige, anong nasuri mo? Vlogger na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, okay yan. At sumusuporta kay Pastor Apollo Kibuloy. Yan, okay yan. Putang ina, mamamatay na kaming mga supporter ng 2 tao na yan because again, they are leaders, not politicians. Puta, pinatato ko na nga oh. Ayan oh. Sabi nga nila, kung mahal mo, ipatato mo. Putang ina, ikaw kung mahal mo yung amo mo, ipatato mo. Ayan o, ang mga boss namin o. Ayan o, si PRRD. O dito sa kabila, sino yan? Pucha, hindi makita eh. Ayan o. O. Yung katabi o, si Pastor Kibuloy yan. Pinatato ko na. Tangina, ganyan naming kamahal yung mga yung wala nang iwanan yan. Anak ng tinapay ka. Yan, sa ganyang paraan. Tama ka dyan. Pero pucha, sa China, tanginan to, tanga talaga. Sige, diretso. At inaral namin kung paano nila... Tangina, inaral nyo pa. Sinuri nyo na, inaral nyo pa. Anak ng tinapay. Sige. Hinuhubog ang usapin tungkol sa West Philippine Sea. Ito ay sina Boss Dada. Yun, okay, ina mo insecure kang hayop ka. Hoy, kupal, kahit kumain ka ng tae na may bubog, hindi ka sisikat. Putang ina, itong mukha pa lang nito ni Boss Dada, sikat na yan. Tayo na, muntik ko na nga palitan yung araw nung isang araw sa sobrang kasikatan ko eh. Nahiya lang ako sa kanya. Putang ina ka, at least ako, pag naligo, mukha nang mabango.
Ikaw, putsang ina. Tsura mo. Hindi mga ganito insecure kasi ang mga hayop na yan. Itong mga media-medyahan. Kasi ang mainstream media, wala na yan. Lubog na yan. Ganun na yan eh. Panoorin nyo yung mga views namin kumpara sa mga views ng mga buwaka ng ina niyan. Oh, alam mo kung bakit kami nagvo-views? Kasi nararamdaman kami ng tao. O, tsaka yung mga tao naniniwala sa amin. Wala kasi kaming amo. Wala kaming pakialam sa nararamdaman ng kahit sino. Basta banat kami. Wala kaming gumawa kayo ng content patungkol sa mga banateros kailangan magmukha silang pro-China. Tangina, style nyo bulok. Kung talagang nanuri kayo at talagang pinag-aralan nyo, you could have at least talk to us. Tapos tinanong nyo sana kami ng mga pressing issues tungkol dyan sa China. Putang ina, wala akong alam dyan sa Philippines na yan. Basta ang alam ko, ang tubig, walang titulo. Lupa lang ang may titulo. O ngayon, alam ko atin ang Pilipinas. Yung mga isla dyan, di pa ako nakakarating dyan. Putang ina yan. Hindi ko alam kung atin yan. Pero kung atin, gusto mo, pati Amerika, atin na. Okay lang din sa akin eh. Puta, Hong Kong, Singapore, Malaysia, gusto mo angkinin natin, walang problema. Atin lahat yan kung gusto mo. Pero yung putsang ina, sasabihin mo na pro-China, pinamimigay ba namin Pilipinas? Gago! Yung mga korap sa Pilipinas ang binabatikos namin, binabanatan namin miat-miya araw-araw. Ibig sabihin, ang mahal namin Pilipinas, pro-Philippines kami, tanga. Kapag putang ina, kahit nga sa Amerika, hindi ako nakikinam sa politika nila eh. Mas alam ko yung politika dun kaysa sa China. Pubutong hayop na ito. Banat by Disdak Pilipinas, Pambansang Loyal, Coach Ollie, and Brothers Travelers. Oh, di ba? Lahat yan. Sino yan? Banateros at saka biraderos. Oh, putang ina. Alam mo na sino target? Ang target, Duterte supporter and Pastor Apollo aligned vloggers. Oh, putang ina, di ba? Pero kupal. Bata ka pa. Putang ina, mas maraming masasamang chismis na kumalat tungkol sa akin. Tangina, kung yan lang, putang ina, galing-galingan mo pa. Hayop ka. Mainstream media na kayo. Yaman-yaman nyo na. Wala pa kayong views. Sige, diretso. Hindi bababa sa 86,000 ang mga nakasubscribe sa... Hindi talaga bababa. Ang ina. Mas marami pa kami subscriber sa inyo. Hindi, mas marami subscriber si Banat Bay. Marami na subscriber tong Philippine Star eh. Kasi siyempre mainstream yan. Tagal-tagal. Punta kami bago lang. Pucha ina. Sige, diretso. Insecure ang pucha to. Ikaw, magtayo ka ng YouTube mo. Tapos gusto maglabanan tayo ng content kung yung utak mong maliit. Putang ina, gagana yan. Kung kaya mo. Diretso. Kada channel at maliban dito, nagbibigay din ng pera sa mga vloggers. Nagbibigay ng pera? Putang ina, 79 pesos. Ayan gago, kahit sa inyo meron yan. Putang ina nyo, yung YouTube nyo meron din yan. Membership at saka membership at saka tawag din yung pakulay, ulul. Putang ina nyo, pakialam nyo sa namin, magpa-member ka. Tinan mo yung member ko. Tang ina nyan, Team Sakalam, 179 pesos. Tainang yan, Boss Dada Sakalam, 129. Tapos ang parokya ni Boss Dada, 1-1. Chaya, buwan-buwan yan. Maniwala ka, walang kumukuha niya. Gago, grabe ka. Si Marlica nga, 30,000 daw eh. Si Maharlika, 30,000 daw yan. Umantakin mo sa kalam member, sa kalam VIP, sa kalam sponsor. Putsang ina. Alam mo yan, kung halimbawa ikaw, mayaman ka, may mahal mo talaga ako, gusto mo talaga ako, natutuwa ka sa mga content ko, pwede kang magpa-member. Pero hindi yan katulad nung iba naman nagla-livestream para sa mga member lang. Walang ganun. Kumbaga, nandiyan kasi yan. Itong mga to, linalabas ni YouTube yan, tas ikaw maglalagay, pwedeng 20, 50. Tangina na 79? Paano ako naging tuta ng China niyan? Di sana hindi pesos yan, Chinese yan, yuan. 79 nagagalit ka na. Lahat tayo ganyan, lahat ng YouTuber ganyan, tanga. Tanginon to. Baka nga mas malaki pa yung sa iba. Tingnan mo kung magkano kay Ibana. Kay Kong TV. Tingnan mo kala malupiton kung magkano yung ganyan nila. Yan yung tinatawag na subscribe and become a member.
O kung gusto mo magpa-member sa amin, yan yung babayaran mo. Oy, kay Boss Dada, 79, mura-mura lang yan, ha? O, kung gusto nyo pa 79 isang buwan, hindi na kayo mahihirapan yan. O, mantakin mo 79, magkano yan, ha? O, 79 per month. Ko-compute natin, inggitin natin itong mga kupal na to. Magpa-member kayo sa 79 per month times 190,000. Ganyang karami yung subscriber ko eh. Putang inang yan, ang laki ng kinikita ko. Ang laki ng kinikita ko sa ano, ang laki ng kikitain ko buwan-buwan sa 79,000, no? Tayo na 15 million. Wow! Yaman ko naman. Pero walang ganito eh. Walang ganyan, tanga. Hindi totoo yan. Tsaka hindi lahat yan nagsusubscribe. Pag nag-subscribe, walang bayad. Pag nag-member, may bayad. Pero pag nag-subscribe, wala. Pag nag-member ka kasi, pag nag-comment ka, ang ganda ng pangalan mo, may kulay. O ganun yun. Yung iba, okay na sa kanila yung 79 per month, it will not break the bank. O kaya kayong mga subscriber ko, ilan kayo? 190,000? O ano na kayo, mag-subscribe na kayo dyan sa 79 na lang. Diyan na lang sa 79 para naman umalwan-alwan ng buhay natin. Putang na, para naman totoong may habulin yung BIR sa atin. Walang iya. O sige, diretso. Ang kanilang mga subscribers. Lumitaw sa pagsusuri ng aming team na Sabi niya, nag-share daw yung mga subscribers. Gago. Pag nag-subscribe ka, walang bayad yun. Pag nag-member ka, meron. Oo, putang ina, sa hirap ng buhay ngayon, walang nagpapamember. Oo, sa totoo. Kaya mo, mga nakakaluwag-luwag sa buhay, 79,000 sa buwan. Ay, 79 pesos sa buwan. Hindi na masama yan. Oo, magpa-member kayo ha. 79 lang naman. Grabe naman kayo. Gamitin na, total naman. Sinabi na rin niya, naalala ko ngayon lang na meron pala akong ganyan dahil pinakita niya. Buti nga siya, nakikita niya eh. Ako hindi. O ito ang tatlong naratibo daw ng mga pro-China. tatlong naratibo ang makikita sa mga vloggers na aming sinubaybayan. Maliban sa pananakot, kapansin-pansin ang kanilang madalas na paninisi sa Amerika at paggamit sa tinatawag na red herring. Oh, red herring. Nagagalit ka kapag binabanatan ng Amerika. Pero kapag kami tinatag nyo as pro-China, putang ina, okay lang. Pag kami sinabi nyo na nire-red herring namin yung Amerika, tapos kayo tinatawag nyo kaming pro-China, putang ina yan. Pagka sa inyo yung red herring hindi okay, pero yung pag pro-China tagging nyo pwede. Tangina nyo, para kay Sintiveros eh. Para kay Sintiveros, champion ng human rights, tapos dinidemanda yung mga nagpo-practice ng kanilang basic human rights. O, puta, ganyan kayo ka-ipokrito. Galit kayo sa fake news, pero puta, gumagawa kayo ng report na hindi nyo man bini-verify. Man ba naman? Pinangalanan nyo na kami, di sana, tinawagan nyo na kami, kinontak nyo na kami. Total naman, pagkakakitaan nyo kami, dyan sa putyo-putyong ipot na mga views nyo, di sana man lang sa Boss Dada, meron kasi akong report. Gusto ko lang kumpirmahin. Kasi yung sa mga sinasabi nyo, mga bukang bibig ninyo, parang ang dating pro-China. Pro-China ka ba? O paano mo masasabi na hindi ka pro-China? Diba? Di sana man lang ganun. Hindi. Utang na gumawa ka ng report without even reaching out sa amin o sa mga secretaries namin. Wow. Puta panis, may mga secretaries kami. Sana man lang, you reached out to us para man lang sana merong basis etong putang inamala rekto mong ano ba tawag dito? Investigative journalism ba itong tinatawag mo na to? Tangina ka, saan mo natuto ng eskwelahan yan? Tarantado ka. Sana gano'n ang ginawa mo. You talk to us, Boss Dada, kasi sinasabi mo gano'n. Bakit mo nasasabi na ganyan? Hindi ba parang pro-China ka na yan, di ba? Di ba sana ginanon nyo para at least man lang naintindihan nyo kung bakit ganun yung mga statement namin. O hindi yung gagawa ka ng kathang isip mo, tapos sana i-content nila ako para sumikat ako. Tanga, wala akong panahon sa'yo. Actually, wala lang talagang topic eh. Tangina, wala na ako maisip na yung topic dahil puro sabungero, nawawalan sabungero eh. Huwag kayong magsabong para hindi kayo mawala. Tangina, mga sugarol kasi kayo. Kaya kayo nawawala eh. Oh, kaya tapos eto. Oh, yan. Siguro, kaya sabi ko, sige na nga. Bigyan ko na nga to ng ano. Pero napagtagpi-tagpi ko kasi, kaya ako tinapik to. Napagtagpi-tagpi ko.
Grabe yung pagkakaso sa mga DDS supporter, grabe yung pagtawag sa mga inquiry. Tapos ngayon naman, ginagamit pati yung BIR para gipitin tayo at medyo tantarin tayo ng pinong-pino. Akala nila siguro nagnakaw tayo sa gobyerno. Putang ina, mas magdanakaw pa nga sila eh. O, di ba? O ang Akala nila matatakot tayo, tapos ito, di ba? So ngayon, pwede nilang gamitin to as reference dahil legit media, mainstream media kupal. Pwede nilang gamitin yan as reference. Pwede kami ipatawag ulit sa Congress pagka nagkaroon ng inquiry patungkol sa pro-China. O, tapatawag na naman kami. O, tapos sasabihin, pro-China ka ba? Di ba tinanong na kami sa Congress yung nakaraan? Sabi, kayo ba ay naniniwalang atin ng Pilipinas? Opo. Kayo ba ay naniniwalang pangit yung ginagawa sa atin ng China sa South China Sea? Opo. Lahat kami sumagot ng gano'n. Saan mo kinuha yan? O sige, tingnan natin kung anong basihan nitong mapurol na lapis na to. Cut ng mga ibang issue para ibahin ang usapan. Madalas nilang ipresenta ang China bilang isang makapangyarihang bansa na hindi kayang labanan ng ang China daw, sinasabi daw namin, ay makapangyarihang bansa na hindi kayang labanan ng Pilipinas. Abay, totoo naman. Hindi ito real talk lang. Putang ina, parang basketball lang yan, Brad. Tangina, hindi tayo mananalo sa Dream Team. Si Jaworski, itatapat mo kay Michael Jordan? Baka pagdunk ni Michael Jordan, tadyakan pa sa mukha si Jaworski niyan. I mean, there are things that we really cannot win. Sabi nga nila, sa larangan ng football, yung Ascals, pag sinabi ko ba na yung Ascals ay talagang walang kapag-apag-asa sa World Cup, yung Philippine Ascals, hindi na ba ako pro-Philippines? No, it's just accepting the fact. Halimbawa, ang itim-itim ko. Tapos putang ina, gusto kong maging Amerikano. Magtatanggapin ko na sa sarili ko na wala talaga, hindi ako puputi kasi nga Pinoy ako. Hindi ako kailanman magiging blue eyes dahil putang ina, wala naman tayong ganun lahi. So it's a matter of acceptance. Sa basketball, ganun din. Anong sabi ni Robert Horry sa atin? You have the biggest heart and the spirit. But unfortunately, you cannot teach height. Ibig sabihin, puta, kahit anong tulog mo sa tanghali, lunukin mo lahat ng sherifer sa Mercury Drugs, hindi ka tatangkad. Because genetically, Asians are small. Asians are tiny people. Comparing to Africans, Europeans, and Americans, Asians are small. Tanggap ko na maliit ang titi ng mga Pilipino kumpara sa mga Aprikano. Hindi kami pwede makipagyabangan sa mga Haitian, sa mga tawag dyan, sa mga Aprikano. Saan ba si Usain Bolt? Sa Jamaica? Putang ina, ang lalaki ng burat niyan. Puta, tanggapin na natin na hindi haba ng ganun yung sa atin kahit anong dasal natin kay Bathala. So it is a fact that we can actually fight them, but we're gonna lose. If the battle is about yung rambulan, putang ina, gagaling magkarate niyan. Siguro sa boxing, isahan, baka talunin natin yan. Oo, pero putang ina, sa labanan ng armamente, sa labanan ng kung halimbawa magkakagera, sabi ko nga sa inyo, pag nagkagera, hindi talaga tayo matatalo niyan. So pag sinabi ko bang ganun, pro-China na ako. So kung halimbawa itong napakagandang cellphone na to, gawa ito sa China. Tapos sinabi ko, ang ganda talaga ng gawan China. Pro-China na ako. Hindi na ba ako pwedeng maglahad ng katotohanan na kapag naglaban tayo ng missile sa China, hindi tayo mananalo? Ang China is isang makapangyarihang bansa na hindi kayang labanan ng Pilipinas. Kaya nating labanan, pero hindi tayo mananalo. Lalong-lalo na sa gera, lalo na kung wala tayong kasamang ibang bansa. Hindi ba? Kaya nga ang China, ang Russia at ang Amerika ang superpowers eh. Dahil sila lang yung malalakas. Putang ina, kailan ba naging superpower ang Pilipinas?
Pero pagdating sa puso, pagdating sa pagmamahal sa bayan, pagdating sa yung kumbaga perseverance, walang tatalo sa atin dyan. Naniniwala ako, number 1 tayo sa buong mundo. Katalinuhan, kapal ng muka, tapang, siga, astig, na tayo yan. Pati sa pagnanakaw, number 1 tayo. Number 1 tayo. Yung tatay ni Bongbong, numero 1 magnanakaw yun. At marami pa rito. Marami, pero pagdating sa gera, hindi talaga tayo mananalo, sir. Putang ina. Kung sasabihin mo sa akin na may pag-asa tayong manalo sa dami ng kagamitan ng China, iilan lang yun sa atin, putang ina, dapat mag-apply ka na sa Armed Forces of the Philippines. Baka sakaling yung karunungan mo sa gera, baka sakaling magamit nila, manalo tayo sa gera sa China. Pilipinas. Pinalalabas ng mga vloggers na wala tayong magagawa sakaling umatake ang China. Totoo naman. Gago talaga to eh. Ano magagawa natin? Tangina yung mga keyboard warrior na mga dilawan tae. Hindi naman masakit yung mga bara nila. Wala tayong laban talaga. Ang liit natin. Ganito kalaki China. Tapos ang dami nilang tangke, dami nilang barko, dami nilang jet. Talaga tayo mananalo, sir. Kung Pilipinas at China lang, tanggapin na natin ng katotohanan, hindi tayo mananalo. It doesn't mean anything. It doesn't mean that we like China more than the Philippines. No. We are just accepting the fact. As I've said, ang ethics ng Pinoy, ganito lang. Ang ethics ng Aprikano, isang dangkal. Wala nang mababa. Si Totoy Mola lang ang nakatalo sa mga Aprikano. Putang ina, katang isip pa. Yung katotohanan, hindi na natin maano yan. Kahit anong gawin mo, mas matatangkad din sila sa atin. Putang ina, kasi sa basketball, matalo lang natin yan China na yan. Tuwan-tuwa na tayo, hindi natin natatalo masyado yan. Minsan lang, paminsan-minsan. Paminsan-minsan natatalo natin yan. Pero iba na, pag ang labanan, puta missile. Populasyon pa lang, talo na tayo eh. Parang mas marami pa yung sundalo nila kaysa sa populasyon ng Metro Manila eh. So doon pa lang, sir, talagang talo na tayo. Alam na natin yun. Pero again, hindi ko isusuko yung aking pagka-Pilipino sa mga putang inang inchik na yan. Wala akong pake, mas matigas yung atin dyan. Mas masarap yung adobo natin. Mas masarap yung adobo, mas masarap yung paksiw. Mas marami tayong mega mall. Mas masarap dito sa Pilipinas kaysa sa China, hindi namin pagpapalit yan. Pero sa Japan, pwede. Oo, pwede. Pro-Japan yan. Pwede dahil talagang kami ni Banat Bay, in love kami sa Japan. Gusto na nga namin maging Hapon. Kaya lang hindi rin pwede. Kasi yung mga mukha namin, hindi kami mukhang Hapon. So tanggap na namin yun na pag nagpupunta kami doon, kahit anong galing namin magnihonggo, sasabihin nila, "Hoy, tangin na mo, Pinoy ka. Huwag kang magtago sa kahit magkimono ka. Noipi ka, hindi mo may kakailayan." Wala na yung, kumbaga, tanggap na natin yung katotohanan na ganun. Sir, tanggap na natin yun. Ang tawag doon, acceptance. Acceptance and stating a fact. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili